Pansinin mo ang mga ibon. Never na pinabayaan ni Lord. Ikaw pa kaya nakawamis niya. Ito ang sabi ni Lord sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kung pakiramdam mo, parang lahat ng tao may breakthrough na, pero ikaw naghihintay pa rin, please pakinggan mo ako ngayon. Kung makikita mo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim. Pero araw-araw sila, may kinakain, may pagkain. May hangin silang nilalanghap katulad sa atin. May buhay din silang tinatamasa katulad sa atin. Ibig sabihin, walang espesyal sa mga ibon, kundi may Panginoon na nag-aalaga sa kanila. Kaya kung ang mga ibon nga ay hindi niya pinabayaan, tayo pa kaya? Ikaw pa kaya? Ikaw na ginawa sa kanyang larawan, sa kanyang image. Ikaw na may pangarap. Ikaw na may pamilya na gustong tulungan. Ikaw na umiiyak sa gabi habang iniisip kung paano mababayaran ang mga bills mo. Minsan kasi akala natin, kapag mabadal ang results, akala natin kinalimutan na tayo ni Lord. Pero hindi po ganun ang Panginoon. Kahit po ako, marami akong mga challenges na pinagdaanan, pero sobrang bait ni Lord sa akin. Kaya hindi ganun ang Panginoon. Just because God is silent doesn't mean God is absent. May mga panahon na hindi niya agad ibinibigay ang gusto natin. Hindi dahil sa nagtatampo siya o nagagalit siya sa atin. At hindi rin sa hindi niya tayo mahal. Kundi dahil may inihanda siyang mas magandang opportunity, mas magandang buhay, mas magandang kinabukasan. Tingnan mo ang buhay mo ngayon. Ilang beses ka nang akala mo, katapusan na. Ilang beses ka nang muntik nang sumuko. Ilang beses ka nang nasaktan, nadapa at nawalan. Pero andyan ka pa rin, humihinga pa rin, lumalaban pa rin. And that is already proof that God is still working in your life. Kaya kung may problema ka ngayon, kung may pinagdadaanan ka ngayon, don't lose your faith. Hindi pa tapos ang kwento mo. May plano ang Diyos para sa'yo. May purpose ang bawat delay. May dahilan ang bawat paghihintay. At darating ang araw na maiintindihan mo kung bakit hindi niya agad binigay ang hinihiling mo. Dahil mas maganda pala ang inihanda niya para sa'yo. Ngayon, ito yung tanong ko sa'yo. Ano yung isang bagay na matagal mo nang pinagdarasal kay Lord? Andito lang ako at panghawakan mo lang yung mga hiling mo, yung mga dasal mo, yung mga pangarap mo na hiningi mo kay Lord. Kasi bibigay niya yan kapag alam niyang kaya mo ng panghawakan. King's Cake